depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ba't kaya ang daming di naniniwala sa akin? Pag sinabi ko na mag-improve ka, dun babalik yung ex mo. Pero syempre, papaliwanag ko muna kung anong improvement ba dapat yung ginagawa mo. Akala ng karamihan, strategically, ang improvement ay tungkol lang sa magandang physical na pangangatawan. Kapag, alimbawa, dati kang chubby or dati kang payat, tapos nag-gym ka, lumaki muscle mo like that bilang lalaki at sumeksi ka bilang babae, babalik yung ex mo. O kaya kapag nag-improve ka sa promotion sa trabaho, earning ng malaki, kumikita ka na ng malaki, something like that, babalik na yung ex mo. O kaya mapapansin ka ng ex mo kapag lalo ka nag-self-improve. Totoo naman, merong ambag yung self-improvement para mapansin ka ng ex mo, para bumalik siya sa'yo. O, totoo yun. Yung term na bumalik siya sa'yo, mangyayari yun. Malaki yung ambag nun, honestly. Pero hindi yun yung pinaka-self-improvement para makuha mo talaga yung attention niya. Pwedeng mapansin niyang nag-improve ka, pero it doesn't mean na nakuha yung attention niya. It's something like, okay, nag-improve ka. Okay, yeah, alright. Alright, may bago na siyang kotse. Alright, may bago siyang aso. Alright, yeah, I see. Yeah. Kasama niya si ganito. Masaya siya. Nag-marathon sila. Something like that. Lumaki katawan niya. Okay, magandang improvement. Pero, yung atensyon ng ex mo, hindi mo nakuha. Napansin ka lang, pero yung atensyon, hindi niya binigay. Ang tanong, paano ba kukunin yung atensyon niya gamit ang self-improvement? Coach, lahat na ng improvement, ginawa ko na. In-improve ko na yung sarili ko. Talagang nag-gym na ako, nagganito na ako, nagganyan na ako lahat-lahat. I did my very best. Pero paano ko makukuha yung atensyon ng ex ko to the point na bumalik siya? Wala kasing kwenta kung mag-improve ka physically, tapos di naman siya babalik eh. Parang, hindi naman kasi, baka kasi ang problema, hindi ka naman niya hiniwalayan dahil wala kang pera, dahil payat ka, dahil hindi ka maganda. Hindi naman yun yung reason kung ba't ka hiniwalayan eh. Ang reason kung bakit ka hiniwalayan, kasi hindi na siya na-attract sa'yo. Wala ka ng thrill. Wala na yung same vibe. Ikaw yung taong hindi ganun ka-valuable at kahalaga sa kanya. Wala ka ng ambag sa emotional life niya. Yung emotional capacity na nabibigay mo sa kanya, hindi na ganun kalakas, hindi na nagkiklik. Kumbaga, wala na. And because of that, yun yung rason kung bakit hiniwalayan ka niya. Sa totoo lang, yung mukha mo, tanggap na niya yan nung una pa lang. Kung di ka man kagandahan, kung di ka man kagwapuhan, ba't naging kayo? Kung hindi ka talaga niya type since the beginning, ba't naging kayo? Ibig sabihin, dati kanyang nagustuhan, dati kanyang binigyan ng chance na yung relationship nyo, i-workout yung dalawa, pero nagka-problema tayo bandang dulo. Ano ang naging problem sa dulo? Napansin niya na hindi kayo magka-vibe. Hindi pareho yung energy nyo. Yung value mo, mas mababa siya kumpara sa kanya. Parang, hindi kami match. Parang iba na lang ang pipiliin ko. Yun yung rason kung ba't kanya iniwanan at dinamp. Oo, maaaring tungkol yan sa pera, tungkol sa itsura, tungkol sa buhay-buhay, or tungkol sa lahat. Maaaring toksikan or awayan, pwede. Pero ang pinaka-nangingibabaw na rason kung bakit ka hinihiwalayan ng ex mo, kadalasan, ang nangingibabaw na rason kung bakit ka hinihiwalayan ng ex mo, kasi kaya kanyang mawala. Hindi ka ganun ka-valuable sa kanya. Kaya kanyang i-give up. Kaya ano ang dapat mong gawin? Narito na ang topic ng content natin ngayon na habang busy ka, ang ex mo yung maghahanap. Dito papasok yung tunay na self-improvement. Oo, ilagay na natin yung self-improvement mo na nag-gym ka, nagpapapayat ka, nagpapataba ka. I don't know kung anong klaseng area ng buhay mo ang kulang. Sige, achieve more sa trabaho, achieve more sa social media, achieve more in everything. Yeah, that's a good achievement. But the greatest achievement of all time is your attention. Kasi alam niya sa sarili niya na once na lumapit siya sa'yo, available ka.
At yung pagiging available mo, yun yung attention mo. Ang gawin mo, yung attention mo na yan, itago mo sa kanya. At hahanapin niya yan. Kaya habang busy ka, ang ex mo ang maghahanap. Saan ka mabibisi? Mabisi ka sa buhay mo, pare. Mabisi ka sa buhay mo, mare. Girl, boy, pare, man, girl, come on. Both of you guys. Wala ba kayong buhay? Puro na lang ba ex nyo tumatakbo yung life ninyo? Let's go. Maging busy kayo. Maging busy kayo. Maging busy kayo. At pag naging busy kayo, babalikan nyo ako dito at pasasalamatan. Dahil the more na naging busy kayo, the more nahahanapin kayo ng ex mo. At pag hinanap ka ng ex mo, wag mo siyang bigyan ng atensyon. Habang hinihintay mo siya, wala siyang pakialam. Pero pag naging busy ka, bigla kang hahanapin. Attraction grows in absence, not in pursuit. Hindi mo siya kailangan i-pursue. Hayaan mong magkaroon siya ng emotional pressure. Kapag ramdam niyang siya yung sentro ng mundo mo, mawawala yung challenge, mababawasan yung tension, tataas yung complacency. Hayaan mong magkaroon siya ng validation security. Tama. Alam niya nandyan ka kasi, kaya walang urgency para kumilos. At sa power imbalance, the more na mas invested ka, the more na mas relax siya. Kaya ano ang nangyayari kapag naging busy ka? Yung attention mo, pinagdadamot mo sa kanya. And this is what we call attention withdrawal, no? And the attention withdrawal na hindi ka laging nag-a-update at hindi ka nag-i-initiate ng anything sa kanya, hahanapin niya yan. Kasi kapag hindi na siya yung priority mo, nagiging curious na siya kung sino na ang pumalit sa'yo. And that's the best part here. It's what we call ego activation. Dahil kapag hindi na siya sigurado sa'yo, doon na mag-i-start na gusto ka niya man niyang i-win back. So, kailangan mo mabisi. Yung tunay na busy. Hindi yung peke-peke ang busy lang. You need to become busy. You need to spend your time with yourself. You need to spend your time with those things na meron ka. And always remember, kung gusto mong ibalik ang ex mo, huwag sa paraan ng paghahabol. Ang pangit nun. Lalo na kung ang baba ng value mo sa kanya. Pag umabol ka, lalong bababa ang value mo. Hayaan mong increase yung value mo at dun siya habol. However, kung talagang gusto mong i-fix ang relationship in a strategic way, you can give us a message in Philippine Dating Coach and I will definitely give you how to do it. Bigyan kita ng tip kung paano gawin to. Anyways, thanks for watching.